'Di ba? Yung mga pasakay ni Robin Padilla, eh. Iginiit din niya na hindi dapat inilalabas sa publiko ang mga sensitibong impormasyon may kaugnayan sa mga investigasyon ng ICC dahil maaari itong makaapekto sa mga kasong hinahawakan nito. Kagaya na lang yung kay Bato. Yung kay Bato pa nga ho, mga boss Chipamo sir, 'di ba inano pa yon? Ano tawag dito? Sinikret pa yon para hindi malaman. Para kapag ka ganun, pag ready na, naarestuhin si Bato de la Rosa, eh bibiglain na lang po mga boss Chipamo sir. Good luck na lang doon sa 18 Marites. At tingin ko, good luck din dyan sa mga yan kasi madami po ang magkakaso sa kanila. Hindi lang po ang ICC kung sakali. Pati po yung mga idinawit nila, yung mga pinagbintangan nila na mga nakatanggap ng maleta na wala namang katotohanan. Baka nga yung Jose Alvarez eh. Oh, baka nga po pati si Congressman Jose Alvarez, mga bossing, eh kasuhan din yung mga 18 Marites eh. 'Di ba? Tsaka wala na. Bukayo na, buko na po sila. Wala nang lalong maniniwala sa kanila. Bakit? Eh, biruin mo kaya naman pala inidadamay nila yung mga tao diyaan sa mga maleta, eh, dahil hindi sumusunod sa mga gusto nilang mangyari. Yun lang pala ang dahilan nila kung bakit padagdag ng padagdag at padami ng padami yung mga taong isinasali nila doon sa mga nakatanggap ng maleta. Wala na. Ngayon, eto, 'no? Kayong mga 18 Marites. Eto, alam nyo kung ano inaabangan namin, 18 Marites? Yung pagpapatawag sa inyo, yung pag-imbita sa inyo, ano, ng totoo at legit na Senate Blue Ribbon Committee, no? Sa pangunguna po, mga kababayan, wala pong iba kundi si Erwin Tulfo. Dito namin malalaman kung totoo kayo, kung matapang kayo. Dito namin malalaman kung talagang alam ninyo yung mga pinagsasasabi ninyo at mga pinagbibibintang ninyo sa mga, ayan, yung mga pinangalanan yung may maleta. Bakit? Kasi yung kay Rodante Marcoleta ho, mga bossing, alam naman natin eh, no? Na halos lahat ng tanong ni Rodante Marcoleta ay siya ding sagot ni Rodante Marcoleta, mga bossing. Dito, iba po ang mangyayari dito sa Senate Blue Ribbon Committee na ito. No? Panigurado ako, malaliman, talagang uungkatin kung ano ang katotohanan dito sa mga 18 Marites. Hindi po magiging parang ano yan, parang tanong ni Marcoleta, saludin niya. 'Di ba Simply Talkies? Oh, subscribe po si Sir Simply Talkies. Oh, nandiyan po. Oh, sabi ni Lito Braga, scripted hearing yung kay Marcoleta. Oo, dito hindi ho. Nako, magugulat sila sa mga itatanong nitong mga senador ho, mga kababayan, lalong-lalo na si Senator Erwin Tulfo. Tsaka hindi po pwede dito yung alalayan ha. Malamang hindi payagan yung kagaya ng ginagawa na kapag hindi kayang sagutin nung 18 Marites, eh yung may hawak ng master na script na si Baligod ang siyang sasagot. Di ba, Ma'am Princess Paris? Wala akong ganun na mangyayari dito, mga bossing. Diyan natin magkakaalaman. Kung totoo ang sinasabi ninyo, aatinan niyo ito. Hindi kayo magsasalita o magsasabi, ay naku, hindi kami a-attend doon kay Erwin Tulfo kasi hindi naman legit yun eh. Wala kayong pipiliin, no? Kasi ang gusto ninyo eh isigaw sa mamamayang Pilipino yung mga corrupt na mga opisyalis natin. Pero kaya bakit kayo matatakot dito? Ayan o, mga bossing, si Attorney Levito Baligod, nandiyan. Si Bernard, Tube, nandiyan din. At yung 18 Marites. Maganda to, mga kababayan, kasi ang mga tanong dito, mapipilipit po ang mga leeg nitong mga ito. No? Mahihirapan po panigurado itong mga ito, mga bossing. Hindi po pwede at uobra dito. Yung nakaganon lang sila, tapos habang puro si Baligod ang nagsasada, hindi ho maaari dito yon, mga kababayan. Bakit? Kasi nga sa umpisa pa lang, alam na natin eh.
na nanggogoyo at nangloloko lang itong 18 marites, eh. Sa'min 'no, ayan kagaya kay Sir Simply Tokis, kay Mark Ramos, naku, yang pag-iimbita o lagay sa 18 marites diyaan sa Senate Blue Ribbon Committee, ay naku mga kababayan, pabor na pabor kami diyan. Bakit? Madaming viewers, magtatawanan tayo, ano pa, kwela, 'no? For sure yang 18 marites magpapatawa yan, matatawa tayo, sasabihin nung isa, tapos iba yung sasabihin nung isa. 'Di ho ba mga kababayan? Pabor sa'min yan. At tingin ko doon din sa ibang mga manonood. Kaya lang, para ho sa akin, wag na din, 'no? Kasi bakit po, pag-aaksaya lang sa pera ng taong bayan, nakita na natin yung hearing nila, nakita na natin. Nakita na din ho natin mga Boss Chief Amo Sir, nakita na din natin yung mga pa-interview nila. Nanggogoyo at nanggagago lang yang mga yan. 'Di ho ba? Oh, bakit pa natin magsasayang ng 25 milyong piso para lang dito sa mga ito. Pero pinatulan na din po ni Erwin Tulfo dahil madami na din po silang sinisiraan mga kababayan. At sa puntong ito, para ho sa akin, tama yan na ipatawag na talaga sila. Pero sa napanood ko, doon sa salita nito pong si Boss B, no? Singot B, sa napanood ko po, hindi dadalo itong 18 marites. Kesyo tatanungin daw po nila si Alan Peter Cayetano o si Rodante Marcoleta kung dadalo ba sila doon. Eh ano po ang isasagot niyang mga yan? Sila Marcoleta. Ano isasagot nila? Malamang ang isasagot niyang mga yan, hindi, wag kayong doon, pumunta doon. Kasi kami ang mas legit doon. Di ba? Mga paikot nitong mga ito, mga bossing. Alam ko, madami na po ang kumukulo, ang dugo sa mga taong ito. Pero, wala eh. Inihalal natin eh. Ano po? Ay, hindi naman ako bumoto kay Marcoleta. Oh. Hindi ko din binoto si Alan Peter Cayetano. Yung mga DDS. Yan po, yung mga panatiko ng mga DDS. Sabi ni Eduardo Belleza, nakakasira ng image ng AFP ang 18 marites na yan kung talagang mga Marines sila. Correct. Ewan ko, hindi naman lahat yan Marines eh. Yung iba ho dyan, mga bossing, ewan ko kung ano yung nila, estado nung kanilang buhay. Para mga kupal lang ho sa kanto, mga kababayan. Yung mga 18 marites. Anyway, mga boss, Chief Amo Sir, magpapaalam na ako. Hanggang dito na lang po muna. Kita-kita tayo mamayang gabi. Ganap na 8:00 ng gabi. Same time, same channel po, mga boss, Chief Amo Sir. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.